Gracia! Sigaw ko dahil hindi pa ako tapos sa pagligo at puno pa ng sabon ng buhok ko nang kalampagin ni Gracia ang pintuan ng banyo ko para tumae. Kairita, nagpapadyak akong kinatok ang pinto ng banyo. May CR ang kwarto mo. Bakit hindi ka doon? Huwag kang magulo ma. Nagko-concentrate ako. Hindi makalabas yung tae ko. Maliksigaw niya mula sa loob. Nakakuyom kamao ko na naghintay na lang sa kanya sa labas. Balik sa mama ang tawag niya sa akin. Siya mismong nagdesisyon na tawagin ulit akong mama. Nakakamiss din palang ganito kaysa sa parati kami nagkukunwari. Success! Bulalas niya pagkalabas niya ng banyo ko. Mabilis ko siyang hinawi para ako naman ang gumamit ng banyo ko. Papasok ng sabon sa mata ko tapos ang tagal-tagal niya pa sa loob. Sakto namang nalanghap kong amoy sa loob pagkapasok ko. Gracia! Ang baho dito! Gigil kong napasigaw sa loob. Narinig ko lang na humalakak sa labas. Siya nga pala, narinig ni Nathan ang tungkol sa hindi namin pagbalik sa Miami. Kaya naisip niya maghanap na lang kami ng paaralan dito na magugustuhan ni Gracia. Dito na ulit mag-aaral ang anak ko. Sure akong excited siyang magkaroon ulit ng mga hindi nag-i-English na mga kaklase. Sabi niya kasi noon, nahihirapan siya makipag-usap sa mga kaklase niya sa Miami kasi mga English daw. Kailangan niya pang mag-download ng dictionary sa tabloid niya para lang matuto siyang makipag-usap ng English. Ngayong araw na ito ay maghahanap kami ng magandang paaralan. Kapag may napili siya, saka kami bibili ng mga school supplies para after 1 week, tapos kung maasikasong papel niya, itatransfer na kagad siya para makapagsimula na siya. Nagtungo kami sa unang private school. Kilala yun at may magandang feedback mula sa mga parents. Pero umayaw si Gracia. Salubungin ba naman kagad siya ng mga pasosyal na mga batang kaedara niya sa hallway pa lang? Feeling niya siguro hindi siya bilong sa lugar na yon. Sa pangalawa ay yung school ng mga madre. Ganun pa rin, mga sosyalin ng mga estudyante at feeling ko ayaw talaga niyang makisalamuha sa mga batang may gintong kutsara sa bibig. Yun ang pangalawa sa magagandang school dito sa city. Ayaw mo pa rin? Usisa ko sa kanya. Ngumumuya siya ng kwek-kwek. Sinabi ko naman na tutungo kami sa fast food ngayon pero mas gusto niyang humatngat ng pagkain sa gilid ng daan. Umupo kami dito sa gutter habang nakatanaw sa tahimik na Manila Bay. Sakto lang ang lamig doon ngayon dahil sa hanging pandagat. Sa public school na lang ulit ako mama. Biglang suggestion niya. Natigilan ako at napabuntong hininga. Sabi na ayaw niya talagang may kasamang mga mayayaman. Bakit naman? Ayaw mo mayayaman ng mga kaklase mo? Mas magandang quality ng, ayoko may masapak na mga maarte mama. Baka hindi ako makapagpigil. Tingin pa lang nila, sarap na nilang balatan. Napasinghap ako. Mukhang ito yatang namana ni Gracia sa akin Kuhang-kuha niyang kademonyohan ko. Bigla ko napainom ng buko juice dahil sa narinig. Mariosep naman tong batang ito. Wala nga kaming choice kung hindi sa public school ulit siya mag-aaral, gaya nung nasa probinsya pa kami sa Nieves. Siya pa mismong pumili ng kulay na gamit na gusto niya. As usual, imbis na pink gaya ng ibang babaeng kaidaran niya ay blue ang halos lahat ng gamit niya. Mula sa bag, lapis, papel at notebooks. Kulang na lang pati uniform niya gawin niya ring blue. Mama, ano bang itsura ni Papa? Lumusot ng kinain kong kwek-kwek sa ilong ko dahil sa gulat. Hindi ko alam kung anong pumasok sa kokote niya at bigla na lang siyang nag-random question na ganyan sa akin. Mabilis kong naubos ang buko juice ko habang umuubo. Mama agad niyang binigay pati ang buko juice niya. Pero ayos na ako sa buko juice ko kaya tumanggi ako sa alok niya. Ano ba namang klaseng tanong yan? Hilaw akong natawa. Sorry po kung hindi po kayo komportabling. Hindi, ayos lang. Ani ko't umiling-iling saka tumawa. Siyempre, gwapong papa mo. Papatal ba naman ako sa lalaking mukhang itlog? Ngumiti ng tipid ang anak ko. Nakasabay siya sa tawa ko pero kapansin-pansin na hindi abot tenga. Ang ngiting iyon at halos alanganin pa. Bigla ako napaseryoso at umayos ng upo. Pakiramdam ko gusto niya talagang malaman ngayon ng tungkol dito. Hindi ako handa dito pero kailangan ko rin talagang sabihin balang araw ang tungkol sa totoo niyang ama. Hindi ako maglilihim sa kanya kapag naging maayos na ang lahat. Hindi ako handang makita siyang masaktan kapag nalaman niyang hindi siya nabuo dahil sa pagmamahal kung hindi nabuo siya dahil lang sa isang gabing pagkakamali. Pagkakamali na siyang nag-iisang tama na nangyari sa buhay ko. Kung ibabalik ang panahon, hindi ako mapapagod na ulitin ang pagkakamaling iyon para magkaroon ulit ng isang grasya sa buhay ko. Kapag nalaman mong totoong katauhan ng ama mo, hindi kita papipiliin kung sino sa amin ang sasamahan mo. May kalayaan kang piliin siya o ako. Hindi kita pangungunahan sa desisyon mo. Nanginig ang boses ko sa dulo. Tinanaw kong malayang ibon na nagsilaparan sa unahan.
Ngayon ko lamang naramdaman ng ganito kagaan na pakiramdam. Sa loob ng ilang taong pagtatago namin ng anak ko, ay ngayon ko lang naramdaman ng maging malaya. Natatakot akong baka siya ang piliin ng anak ko. Pero kailangan kong harapin ang takot na yon. Kasi kung patuloy akong matatakot, gagawin lamang ako makasarili ng takot na to. At malaki ang epekto nun kay Gracia. Ang totoo, ang ama mo'y si, "Tara na po, magagabi na pala." Bigla siyang tumayo. Mabilis na umalis si Gracia sa kinuupuan niya. Pakaramdam ko'y iniiwasan niya lang ang sagot ko sa tanong niya. Nagpara kami ng taxi at hindi ko malis ang tingin ko sa anak ko habang nasa biyahe. Maging siya hindi rin yata handa na marinig ang tungkol sa bagay na yon. Gusto niya lang na marinig ko anong itsura ng ama niya, pero wala siyang balak na malaman ang pangalan ng ama niya. Nakatulog na siya sa biyahe at binuhat ko na lang siya na makarating kami sa condo building. Dahil medyo mabigat ng anak ko kaya nahirapan rin akong ilabas siya sa sasakyan. Napangiwi ako nang tuluyan ko na siyang mailabas. "Hold this," biglang sabi ng pamilyar na boses sa likod ko. Nang lingunin ko'y si Caspian nang bumungad sa akin. Ibinigay niyang leather jacket niya sa akin. Iritadong tinitigan ko siya. "Kita mong nahihirapan na ako sa anak ko. Pagdadalhin mo pa ako ng..." Sinampay niya bigla sa balikat kong jacket niya at biglang inagaw sa akin ang anak ko. Sinanyasan niyang mga nakasunod niyang tauhan na mauna nang umalis. Hindi ko man lang napansin na may kasama pala siya. Gusto ko siyang pigilan pero hindi ko na siya mahabol sa bilis ng hakbang niya. Aminado naman akong mihirapan na akong iakyat ang bata sa taas kapag pinilit ko pa. Kaya hinayaan ko na lang siya sa ginagawa niya. Mataman ko silang pinagmamasdan na mag-ama. Kung alam lang nilang dalawa ang totoong koneksyon nilang dalawa. Kung alam lang sana ni Gracia na ama niyang bumubuhat sa kanya ngayon. At kung sana, alam lang ni Caspian ang batang dahilan ng galit niya sa akin ay buhay at hawak-hawak niya ngayon. Pero pakaramdam ko wala akong karapatang sabihin yun ngayon. Lalo pat nakita ko kanina na hindi pa handang anak ko para dito. Tulog pa rin si Gracia at nakasandal ang ulo sa balikat ni Caspian. Maingat ang mga hawak ni Caspian sa anak ko. Maging ang pagbaba niya sa bata sa higaan nito. Noong sinabi kong ipasok niya lang si Gracia sa silid nito ay may kinuha lang akong kumot sa silid ko dahil basa ang kumot ni Gracia. Pero pagkarating ko sa silid ay naabutan ko si Caspian na nakatayo pa rin sa harapan ng bata at matamantong tinitingnan. Tila ayaw pang umalis sa silid ng anak ko. Kukumutan ko lang. Ani ko sa katipid na ngumiti sa kanya. Kahit nung kumutan kong anak ko ay nanood pa rin siya sa ginagawa ko. Nang palabas na ako'y sumunod na rin siya. Humantong kami sa sala. Itatanong ko sana kung aalis na ba siya, pero naunahan niya ako. "Ilang taon na si Gracia?" Napanganga ako, napakuyom ako ng kamao. Kinakabahan ako. Siguro napansin niya hindi talaga pang 5 years old ang size ni Gracia. Na-estimate niya yun matapos ng buhatin ng bata. Nag-ipon ako ng lakas ng loob na ipunin ng lahat ng hangin sa katawan ko bago ko sagutin ang tanong niya. 7 years old na siya. Hindi ko siya matingnan sa mata matapos kong sabihin niyon. Ilang segundong dumaan pero hindi siya umimik. Tiningnan ko siya. Bumungad sa paningin kong nagdidilim niyang mata. Umigtim ang kanyang pangatila galit. "It was 7 years ago when you left without hesitation." Aniya sa mabigat na boses. "That was 7 years ago." Nanginig ang boses niya sa huling salitang binitawan. Bakas ang pamumula ng mata niya na tila luluhan na. Hindi imposibleng lumuhang lalaking ito. Wala siyang pakialam sa anak ko. Pride niya lang ang dahilan ng lahat ng ito. Kaya imposibleng iiyak siya. "Hindi ka tumanggi noong sinabi kong pinalaglag mong bata. Hinayaan mo lang ako isipin na ginawa mo ngayon, Jovita." Nihimigan kong pagpipigil niya sa boses niya. Tila kulog ang boses niya. Kung hindi na kaya ng pasensya niya ang lahat ng ito, ay hindi ko alam kung anong iba niyang magagawa dahil sa galit niya. Napaatras ako dahil sa takot. Kakaibang aura niya ngayon. Madilim, delikado, at parang itataob niya lahat ng bagay na haharang sa kanya. "Anong totoong pangalan niya? Sabihin mong buo niyang pangalan at huwag mong balaking magsinungaling ngayon. Hindi mo magugustuhan ang gagawin ko kapag sinubukan mo pang magsinungaling ngayon, Jovita." Pakiramdam ko maging ang tuhod ko ay nanghihina na rin. Tila may mainit na humaplos sa batok ko tungo sa ulo ko. Nalalamig ang kamay ko at hindi ako makagalaw. Ang pangalan niya. Napalunok ako. Ang pangalan niya ay Grace Cabral. 7 years old nang siya at pinanganak sa Nieves. 1 buwan na lang bago ako manganak nung dumating ako sa Nieves. Napatda ako nang marinig kong mura niya. "Ipinaako mo kay Nita ng anak ko. That's my daughter. That's my daughter for Pete's sake." Hindi niya na napigilan ang pagtaas ng boses. May karapatan na kung sitahin siya pero parang may pumipigil sa akin na gawin niyon.
Nagkanda buhol-buhol na yata ang dila ko at hindi ko na magawang magsalita pa. Jovita, Caspian? Pareho kami napalingon ni Caspian sa pintuan nang marinig ang boses ni Nathan doon. At bago pa ako nakahuma sa kinatatayuan, ay malalaking hakbang ang kumain sa pagitan ni Caspian at Nathan. Saka sa isang kurap ay dumapong napakalakas na sapak sa mukha ni Nathan. Natumba kaagad si Nathan dahil lang sa sapak na yun. Otomatikong dumugo din ang ilong niya. You asshole! Bulalas ni Caspian na akmang lalapitan pa sana si Nathan. Nagulat na lang kaming lahat ng isang maliit na bultong humarang kay Caspian sa akmang pagsugod niya kay Nathan. Bakas ang galit sa mga mata ni Gracia na nakataas ang dalawang braso sa ere na parang handang saluhin ang lahat ng gagawin ni Caspian para kay Nathan. Subukan mo, Uncle Caspian! Subukan mo lang nasaktan ng daddy ko! Umiiyak na sigaw ni Gracia. Hindi kita mapapatawad! Gulat na gulat ako na hindi ko man lang magawang hablutin ang anak ko sa gitna ni na Caspian at Nathan. Nakipaglaban ng tagusan tingin si Gracia kay Caspian. Nakita ko kung paano nanghina si Caspian sa harapan ni Gracia. Ang matigas niyang aura kanina ay napalitan ng panghihina sa harapan ng bata. Gustong hawakan ni Caspian si Gracia, pero gulat at naguguluhang umiwas si Gracia sa hawak ni Caspian. Tila may nakakadiring sakit si Caspian na gustong iwasan ng bata. Hindi nawala ang galit sa mga mata ng anak ko, habang puros pang lalambot lamang ang nakikita ko sa mga mata ni Caspian. Ang isang malahalimaw na si Caspian Juda ay nakaluhod ngayon sa harap ng bata at may pagsusumamo sa mga mata na tila nanghihingi ng pagmamahal sa batang nasa harapan niya. Hindi itong gusto kong mangyari. Hindi sa ganitong paraan. Gracia, marahan ko hinilang anak ko. Pwede ba na hindi sa harap ng bata? Palipat-lipat ang tingin ko sa dalawa. Kita ko pa rin ang pagkatulala ni Caspian. Tila hindi pa siya kaagad nakahuma matapos ng ginawa ng anak ko sa kanya. Pinahid ni Nathan ang dugo sa gilid ng labi niya. Bakas pa rin ang kalituhan sa mga mata niya. Siguro wala pa siyang idea kung bakit yung ginawa ni Caspian sa kanya. Nagkatinginan kami ni Nathan at tila nagkaintindihan lamang kami gamit lang ang mga tingin. Umiling ako sa kanya at tila nag-gets ang sitwasyon namin. Hindi umalis si Caspian sa sofa matapos ko silang mapaghiwalay. Napapangiwi pa si Nathan habang nilalapatan ng ice bag ang pasa sa gilid ng labi. Nasa silid niya siya ngayon. Dinalhan ko si Nathan ng first aid kit. Bala ko sanang gamutin ang pasa niya. I'm fine. Si Caspian na lang munang puntahan mo. Aniya, hindi ko rin alam kung paano sisimulan to. O okay, ngali-ngali ako nagtungo sa labas para puntahan si Caspian. Natanaw ko siya kaagad pagkalabas ko mula sa silid, nakabukang binti niya at nakatuko ang siko sa mga tuhod habang kitang-kita sa mukha niyang malalim ang iniisip niya. Siguro iniisip niya pa rin ang nangyari kanina. Nakatulog na ulit si Gracia sa kwarto niya. Matagal bago siya tumahan mula sa pag-iyak. Yun pa lamang ang unang beses na nakita ko na galit ang anak ko. Hindi ko inakalang mangyayari yun. Nakita mismo ng dalawang mata niya kung paano nasaktan ng taong napamahal sa kanya kaya hindi ko siya masisisi kung magagalit siya ng ganoon. At kung ikukumpara naman kay Caspian ay mas matagal nang nakasama ni Gracia si Nathan kumpara sa ama niya. Gabi na Caspian, pwede kang bumalik. I'm staying here. Putol niya sa sasabihin ko. May bigat sa boses niya nang sabihin niyon. Hindi niya ako tinitingnan na natili pa rin siyang nakayuko. Sisikapin ko ipaliwanag kay Gracia ang lahat. Gagawin ko ito para sa anak ko at hindi para sa kanya. Matagal niya na kaming kinalimutan. Nagpakasal siya kay Olga at hindi inalam ang totoo. Sino ba siya para magalit sa akin ngayon? Kahit sinong inay gagawin ang lahat para sa kaligtasan ng mga anak nila. At yun ang ginagawa ko kung kaya't hindi ko magawang ipakilalang anak ko sa kanya. Hindi ko siya maipipilit na umalis ngayon kaya bahala siya kung kailan niya balak umalis. At akma na akong tatalikod nang hawakan niyang kamay ko. Kunot ang noo ko na nilingon ko siya. Please stay. Napalunok ako, hindi ko alam kung papaalisin ko ang kamay niya o hihilahin ko na lang ang kamay ko para bumitiw siya. Please, don't leave me. Nagulat ako ng mahimigan ng pagsusumamo sa boses niya. Kahit kailan hindi siya nagmakaawa ng ganito. Siyang lalaking may matayog na pride. At kahit kailan hindi ko inisip na balang araw darating ang panahon na gagawin niya ito at maririg mismo ng tenga ko. Can you tell me about her? I want to know about Grace. Tumingala siya sa akin, bakas ang panghihina sa mga mata. Hindi niya binitawan ang kamay ko kaya wala akong ibang choice kung hindi ang gawin ang gusto niya. Bumuntong hininga ako at umupo sa sofa. May konting distansya sa pagitan naming dalawa. Ngali-ngali kong hinilang kamay ko sa kanya nang makaupo na ako. Gusto mo malaman ng tungkol sa anak ko? Our daughter Jovita. Pagtatama niya, napatikhim ako tumango. Ang totoo niyan ay gusto ko ring iklaro to sa anak ko. Siyang mas naapektuhan sa aming lahat.
Huwag kang mag-alala, paminsan-minsan pwede mong bisitahin si Gracia. Pwede mong ipakilala ang sarili mo sa kanya kapag handa na siya. Galit lang siya dahil nakita niyang ginawa mo sa daddy niya. Umigting ang panga niya ng balingan ako. I was her real father. Pero sinita nang nagpakaama para sa kanya. Putol ko sa sasabihin niya pa sana. Dumaan ang sakit sa mga mata niya nang sabihin ko yon. Kumpara sa akin, mas may maraming nagawa si Nathan sa bata kaysa sa aming dalawa. Marami akong pagkukulang kung ikukumpara kay Nathan. At nagpapasalamat ako sa pinsan mo. Dahil sa mga panahong kailangan kong tulong ay siya kagad ang sumulpot sa harapan namin para umagapay sa amin ng anak ko at naramdaman kong panginginig sa boses ko. Maging ang pag-iinit ng sulok ng mga mata ko'y naramdaman ko na rin. Kaya nagbuga ako ng hangin para mapigilan ang pagtulo ng luha. Kung wala si Nathan, hindi ko na alam kung saan na kami pupulutin ngayon. Kaya hindi ka dapat magalit kay Nathan. Wala siyang ginawang mali. Mas lalo lang nawala sa sarili si Caspian. Malaki ang kumpanya niya. Marami siyang pera. Pero ang mga bagay na ito lang palang magbibigay sa kanya ng ganitong ekspresyon. Ang mukha niyang tila malalapas sa nalugi ng ilang milyon. Mabait ang anak ko. Hindi mataas ang pasensya pero alam kong lalambot ang puso niya sa'yo. Dahil ikaw ang ama niya. Pero kailangan niya ng panahon para matanggap ka niya. Tapos ng pag-uusap ay hindi ko siya napilit na matulog sa isa pang kwarto. Nanatili siya sa sofa at doon nanatiling nakaupo. Hindi ako makatulog kakaisip sa mga nangyari. Nang silipin kong sala mga bandang 12:00 ng hating gabi ay nandoon pa rin siya. Nakaupo't nakatingala habang nakasandal ang likod sa sandalan ng sofa. Bumalik na lang ako sa loob para magpatuloy sa pagtulog. Tinanghali ako ng gising dahil hindi ka agad nakatulog kagabi. Nagulat lang ako nang makita si Gracia sa paanan ko. Nakaupo siya doon. Binigyan niya ako ng judgmental na tingin. Bakit wala si Uncle Nathan at bakit si Uncle Casper na nasa kusina ngayon? Pinalayas niyo na ba si Uncle Nathan? Nakaangat ang kilay niya, namilog ang mata ko. Ha? Maagang nawala si Uncle Nathan, tapos yung pangalawang uncle ko nandiyan sa kusina, nagluluto ng sinigang. Sinabi mo ba sa kanyang gusto ko ng sinigang? Siya na ba ang papalit kay Uncle Nathan? Pinagpalit mo na ba si Uncle Nathan? Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Hanggang ngayon, iniisip niya pa rin na tiyuhin niya lang si Caspian. Anong pinagsasabi mo, Gracia? Nagmamadali na akong nag-ayos ng sarili at nag-toothbrush. Habang nagtutoothbrush, ay panay naman ang angat ng kilay ni Gracia ang pinagmamasdan ng lahat ng kilos ko. Nagpapaganda ka dahil kay Uncle Caspian? Muntik na akong mabulunan sa bula ng toothpaste dahil sa narinig sa kanya. Ano ba yung pinagsasabi mo dyan? Tinasan niya ako ng kilay. Ayoko sa kanya. Guwapo siya pero basagulero at sinuntok niya si Uncle Nathan kagabi. Kaya ayoko sa kanya. Kapag pinakasalan mo siya, titira ako sa Mars at iiwan kita dito sa Earth. Kumunot ang noo ko sa mga pinagsasabi nitong batang ito. Galit siya kagabi. Ramdam ko pa rin yun hanggang ngayon. Ganyan siya magsalita ngayon pero deep inside, alam ko may tinatago siyang pagdaramdam kay Caspian. Ayaw niya nang ipakita ang sineseryoso niyang galit na yon. Tara na, ipagluluto pa kita. Tutungo tayo ngayon sa public school. Ngayon ka na mag-enroll doon. Nagtungo siya sa silid niya para asikasuhin ang sarili niya. Alam niya na lahat ang gagawin niya. Marunong na rin kasi siyang mag-ayos ng sarili niya. Nauna ako nagtungo sa kusina para sana matulog na pero si Caspian. Ang nakita kong naglapag ng mga pagkain sa mesa. May sinigang nga at sinangag na kanin. Hindi ko alam kung saan niya nalaman na paborito ni Gracia ang sinigang. May itlog at ham din doon. Saka toasted bread. Masyadong maraming pagkain para sa umagang yun. Salamat. Umupo na ako sa upuan at nagtatanggal na rin ng apron si Caspian. I took a research of how to cook the sinigang, paliwanag niya. Tumango ako at nilingon si Gracia na paparating. Nakabusangot kagad si Gracia nang masulipan niya si Caspian. Tahimik si Caspian na pinagmasdan ng mga kilos ng anak niya. Nung akmang akyat na si Gracia sa high stool, ay kagad siyang nilapitan ni Caspian para sana tulungan. Hindi na kailangan. May iritasyon sa boses ng anak ko. Gracia! Sita ko sa anak ko. Alam kong galit siya kay Caspian at naiintindihan kong galit niya. Pero hindi ko tinotolerate kapag nambabastos na siya sa mga matatanda. Kaysa sa kanya, kahit sino, kahit hindi deserve ng taong respeto, hindi ko hahayaan ang anak kong lumebel sa mga ganong ugali. Mahirap kami't hindi pinanganak na mayaman. Pero mayaman kami sa pagmamahal, disiplina at hindi ko siya hayaang lumaking bastos. Sorry po, Ane Gracia. Nakita kong mangha sa mga mata ni Caspian nang marinig yun sa anak. Hindi niya siguro lubos akalaing kayang ibaba ng anak kong pride niya sa isang iglap lang para pakinggan ako't mag-sorry. Napansin ko pagkatapos matikman ni Gracia ang unang sandok ng sinigang ay nakatatlong mangkok siya ng sinigang.
Napansin kong hindi kumakain si Caspian at panay lang panood kay Gracia habang kumakain. Tila naaaliw siyang pagmasdan ng anak ko, lalo na ngayon na halos si Gracia lang ang nakaubos ng sinigang niya. Saan ang punta niyo ngayon, Ania? Mukhang napansin yata ang ayos namin ng anak ko. Mag-e-enroll si Gracia, sasamahan ko siya, ihahatid ko kayo. Napakunot ang noo ko. Wala kang ibang gagawin? I'm free, wala akong gagawin. Nakamasid lang si Gracia sa amin habang paunti-unting hinihigop na sabaw ng sinigang. May hirapan din kami sa pagko-commute, kaya pumayag na kami sa offer niya. Kaya lang nagulat ako nang malamang 4 na kotseng nakahilera sa labas ng condo unit. Ang nasa huling siyang sasakyan namin. Napansin kong namangharin si Gracia na malamang ganito pala kayaman ng papa niya. Ganitong buhay ng ama niya. Kahit saan magpunta si Caspian ay protektado siya sa mga tauhan niya. Bilang kasapi sa mga malalaking tao sa bansa, kaya normal lang na protektahan dahil araw-araw na namimiligro ang buhay nila. Buhay na hindi maintindihan ng anak ko. Napapatingin ang mga teacher na lumabas sa school building nang pumarad ang 4 na makikintab na kotse sa labas. Recess nang makarating kami sa school. Si Caspian ang mismo nag-drive ng kotse. Mabilis na nakalabas ang tauhan niya sa unahang kotse at kaagad na nilapitan ang sasakyan para pagbuksan kami. Sinundan din kaagad kami ng mga tauhan niya habang nasa likuran din namin siya nakasunod. Napapatingin sa amin ng ibang mga parents na sumundo sa mga anak nila na lalabas sa oras na yon. Siguro nagtataka sila kung bakit ganun ang setup namin. Kahit nga ako nagtataka rin ako kung bakit ganito. Nilingon ko si Caspian na may pagtataka sa mga mata. Is there a problem? Seryoso niyang usisa dahil lang tinignan ko siya. Wala, nagtataka lang ako. Bakit sinamahan mo pa kami hanggang dito? Ayos na sa amin kahit na doon lang sa labas ng gate. Hindi na makailangan pang ihatid kami dito sa loob. You both should used to this dahil araw-araw na kayong babantayan ng mga tauhan ko simula ngayon. Tanging sagot niya. Kumunot ang noo ko. Ha? Anong? I'm sorry, mamaya ko na ipapaliwanag sa inyo kapag nakarating na kayo sa condo building. Napaisip ako, bakit kailangan bantay sarado na kami? Gusto niya bang masigurong hindi na ako tatakas gaya ng ginawa ko noon? Naniniguro na ba siya ngayon? Hindi na kami iniwan ng mga tauhan niya kahit nung nasa principal's office na kami. Nasa labas ang 4 na armadong tauhan ni Caspian habang kinakausap namin ang principal para sa transfer issue ng anak ko. Ramdam ko hindi komportable ang principal sa presensya ng mga lalaki sa labas. Wala nang halos sinabing principal Ang hinihingi niya lang ay ang record ni Gracia sa ibang bansa at tapos na. Sumunod kaagad sa amin ang mga tauhan niya nang lumabas na kami sa office. Sakto namang tumunog ang phone ko at nalaman kay Nathan ang tawag na yon. Nagtataka na sinagot ko yon. Hindi kasi tumatawag si Nathan kapag hindi importante. Hello Nathan, bakit? Hello, kasama mo ba ngayon si Gracia? Nilingon ko si Gracia na nasa gilid ko. Bising anak ko sa pagtingin-tingin sa mga batang nadadaanan namin. Naglalarong iba sa playground dahil tapos na mag-recess. Nalilibang yata siyang panoorin ng mga yon. Oo, bakit? May kailangan ka kay Gracia? Narinig kong buntong hininga ni Nathan sa kabilang linya bago siya nagsalita. Gusto ko siyang makita pero hindi pwede sa ngayon. Gusto ko rin kausapin ka muna mamaya. May importante lang akong sasabihin. Napakunot ang noo ko. Anong hindi pwede? Bakit hindi niya pwedeng makita ngayon si Gracia? Pakaramdam ko may kakaiba sa way na pagsasalita ni Nathan ngayon. Kinakabahan ako.